Good morning, tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Proverbs chapter 2 verses 1 to 4. Sabi dito, aking anak, ang mga pangangaral ko ay dinggin mo at ang aking mga utos ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong minahin, malalaman mo na iyong miminahin. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Tinuturo sa atin na kapag patuloy nating pinag-aaralan ang salita ng Panginoon, yung wisdom na ating matututunan na mula sa Panginoon ay magdadala sa atin sa paano tayo makaiwas doon sa mga desisyon nating hindi maganda, yung ating mga hindi maayos na relasyon, yung toxic relationship, yung malinlang ka ng tao, no? Ito po yung mag-guide sa atin kung paano basahin nga yung discernment, no? Nagmula kay Lord. At dahil dito, magkakaroon din tayo ng takot sa Panginoon dahil nalalaman natin kung ano yung totoo. So, dahil dito, madibilog po yung natural na takot sa Panginoon na pag ginawa ko to, magagalit si Lord sa akin. Yung ganun. Hindi yung takot, hindi. Kumbaga, takot kang gumawa ng kasalanan. So, yun po. Maganda. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Kawikaan, chapter 2, verse 5 to 8. Malalaman mo kung ano ang kahulugan ng pagkaalam at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sapagkat si Yahweh ang nagkaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman, ang unawa bumubukal, bibigyan niya ng unawa ang matuwid, ang pamumuhay, at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 2, talata 9 hanggang 12. Kaya nga, iyong mauunawaan ang katwiran at katarungan, at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat, ang unaway maglilihis sa liku-likong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Amen. Muli po ay sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Proverbs, chapter 2, verses 13 to 17. Ang sabi po dito, ilalayo ka rin ito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan. Ang kanilang kasiyahay, pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila'y di sila maaasahan. Sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Malalayo ka sa babaeng mahalay, at sa kanyang pang-aakit ay hindi ka maaakay. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa, ang sumpaan sa altar
ay binaliwala niya. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Proverbs chapter 2 verses 18 to 22. Sapagkat ang kanyang bahay ay kumikiling sa kamatayan at ang kanyang mga landas ay nasa patay. Walang naparoroon sa kaniya na bumabalik uli. Ni kanila mang tinatamo ang mga landas ng buhay upang ikaw ay makalakad ng lakad ng mabubuting tao at maingatan ang mga landas ng matuwid. Sapagkat ang matuwid ay tatahan sa lupain at ang sakdal ay mamamalagi roon. Ngunit ang masama ay mahihiwalay sa lupain at silang nagsisigawang may karayaan ay mga bubunot. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.